Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At ngayong pong week na 'to ay itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan na Seven Foundations of Faith na sinimula ni Pastora Trixie at sinundan ni Pastora Mean. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pang-number 5. Sabi niya dito, Hebrews chapter 12 verse 2, Faith's pioneer perfecter portrays Jesus as the author, pioneer, and perfecter of our faith enduring the cross. Yan, dito sa Hebrews 12 verse 2, basahin po natin. Ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand on the throne of God. So, kung titignan natin, sabi dito, the author. Yan. From original na salin ng Bible, sa Greek word, yung author na ang ibig sabihin ay archaigos. Ang ibig sabihin po nito ay beginning or chief leader. Yan. Sa Greek literature, ito ay nagde-describe about sa isang founder ng isang city o di kaya naman isang leader or isang champion. Ayan. At ang titulo na ito na author ay ibinigay sa Panginoong Hesus natin. So binibigyan din dito kung ano ang role ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Yan. At dito naman, kung titignan naman po natin yung word na finisher, sa Greek word, a perfecter, one who has his own person raised of faith to its perfection and so set before as the highest example of faith. So, ang Panginoong Jesus bilang pundasyon ng ating pananampalataya. Alam naman po natin na pag sinabing foundation, ito ay basis or principle. At bilang sinasabi dito na faith's pioneer o siyang nagsimula o siyang perfecter na ang ibig sabihin po nito, ang Panginoong Jesus natin, siya ang first and last as an example of faith. Yung full confidence natin ay nasa Kanya. So, siya yung complete model na makakapagbigay sa atin ng pinakamagandang halimbawa ng faith. So, dito po, makikita natin, kung babalikan po natin, no, sa Grecian Games, alam niyo po, kung saan yung larong takbuhan na nakita natin na nagkakarera po yung mga tao, yan, kung tayo po ay nakakapanood na ng mga takbuhan, yan, merong isang champion. At pag sinabing finisher, yan, ibig sabihin walang makakatalo sa kanya, walang sino mang makakahigit sa kanya. So kumbaga sa paligsahan, siya yung nananatiling kampiyon. Walang unbeatable. 'Di ba kung sa mga singing contest, may sinasabing defending champion. Kumbaga, itong defending champion na to, siya yung kailangan talunin ng contestant na to. At pag sinabing finisher or author or perfecter, siya yung nananatiling kampiyon. So, ibig sabihin po nito, si Jesus bilang finisher natin, siya rin ang tatapos, siya rin ang magsisimula. Kaya nga sa Revelation, ang sabing ganon, the Alpha and Omega. So bilang pundasyon ng ating pananampalataya, ang Panginoong Hesus, siya ang laging nagtatagumpay. Kaya nga, bilang haligi or basis ng ating pananampalataya, meron tayong full confidence na kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, tiyak ang tagumpay. Bakit? Kasi yung complete confidence, siya ang best example of faith. Ayan. So, nandun yung pangako ng Diyos na kapag pinagkatiwala natin ito, ang anumang bagay na hinihiling natin, anumang bagay na kailangan natin, andun ang assurance na tayo ay magtatagumpay. Alam niyo po, naalala ko, last week, nagpunta po kami sa isa nating outreach. At nasa dulo na po yun ng Pilipinas. Alam niyo po, nung nagpunta kami doon, lahat kami po na bumisita doon, actually, by faith yung pamasahe namin. Kumbaga, may pamasahe kami papunta, ngayon pagbalik, by faith na. Pero alam niyo po, nakakatuwa sa Panginoon, despite ng mga sacrifice, despite ng lahat ng pagod, alam niyo po, nung nagpunta po kami doon sa isa nating simbahan,
alam niyo po, bago po mag-uwian ng lahat kami po na bumisita do'n, eh, yung pamasahe namin pauwi ay nasagot na. Bakit? Kasi merong lahat kami ay nakatanggap ng love gift. So, kumbaga, hindi kami nag-usap-usap na na lahat kami pala ay by faith ang pamasahe. At kumbaga, wala kaming expectation na na merong isang taong magbibigay sa'min. Pero lahat pala kami ay nagfe-faith na kailangan namin yung pamasahe pauwi. So, nung natanggap na namin yung love gift na yun, alam niyo po, tuwang-tuwa kami kasi halos lahat kami ang sinabi na, "Ay, salamat, may pamasahe na tayo." So, alam niyo po yung kahit yung mga simpleng bagay na hinihingi natin, nandun yung pangako ng Diyos ng katagumpayan. At lalo pa sa mga bagay na mas malaki ang kinakaharap natin. Bakit? Kasi bilang pundasyon ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Hesus bilang faith pioneer o siyang nagsimula nito, ay napagtagumpayan niya na ang lahat ng ito. So, sabi niya dito, portrays Jesus as the author and perfecter of our faith enduring the cross. Dito po sa Tagalog, ang sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi niya dito, hindi niya inalintana. Yan yung kahihiyan na yon. Alam niyo po, sa Roman culture or sa kanilang kautusan, ang mga Romano po, ang paniniwala nila, if you mess or kapag ikaw ay kinalaban mo ang kanilang kautusan o ang gobyerno nila, if you mess up, ito ang magiging kaparusahan. Ito yung magiging outcome kapag ikaw ay nagpasaway sa kanilang gobyerno. Ang ano yun, yung maipako sa krus, kung saan madadaanan ng mga tao in public place, hayag na hayag yan, in eye level. Sa madaling sabi po, nung time na napako po ang Panginoong Hesus, yan po ay hayagan na in public place at ang Panginoong Hesus nung time po na yun, wala po siyang suot ni kapirasong tela. So lahat ng kahihiyan, lahat ng panglalait, lahat ng pangmamaliit o lahat ng patutsa ng mga tao ay tinanggap ng Panginoong Hesus. Bakit? Sabing ganun dito sa Hebreo, hindi niya inalintana. So sa kabila ng yon, dito po napatunayan na dahilan dun sa kamatayan ng Panginoong Hesus, binaliwala niya yung kahihiyan na pwede niya matanggap para ano, para tayo maging matagumpay, para isang maging matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. At ang pang number 6 po, dito sa Acts chapter 4, verse 12, sabi niya, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Dito po sa Tagalog, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, yung mga Romano at Griego po, marami po silang mga pinaniniwala ang Diyos-Diyosan. At yung mga Hudyo naman ay nakabase sila sa kautusan. So, wala ni anuman doon sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan ang makakapagligtas sa tao. Kaya nga sabi niya, there's no other name. Ano pong ibig sabihin nun? There's no other Savior. Walang ibang source ng kaligtasan natin, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Isa lamang ang tagapagligtas. So, salvation, ang ibig sabihin nga po nito, ay preservation or safety, deliverance. Yan. So, kung sa ibang relihiyon ay kailangan mo pa ng mediator or tagapamagitan, 'yan, nasubukan na po ba natin na, pupunta ka sa mayor, makikipag-usap ka, pero bago natin makausap ng diretsahan yung mayor, ang haharap muna sa atin yung secretary niya. Ngayon kapagka yung secretary ay inapprove niya na makausap natin yung mayor, dun lang natin makakaharap yung mayor. Laging may mediator, hindi hindi ka agad-agad makakadiretso. Pero alam niyo po, dahilan dito, sabi niya sa Acts 4:12, walang ibang mediator, walang ibang
tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya nga malaya tayong makakalapit sa trono ng Diyos. At ito po yung kagandahan dito, na kung yung iba sa kanilang paniniwala, ang sabi nila kapagka, gusto mong magkaroon ng anak, sumayaw ka sa ganitong lugar. Yan, sa Obando, Bulacan, naririnig kong balita. O kaya naman kapagka humihiling ka na ikaw ay pumasa, lumapit ka sa ganitong patron, may mga iba't ibang paniniwala na para, makuha mo ang hinihingi mo o ikaw ay mas spare sa anumang masamang pangyayari, ito ang sinasabi nilang lapitan mong patron. Pero alam niyo po, malinaw na dinidirekta sa atin ng Biblia, sabi niya, "There's no other name, there's no other Savior." Walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga po, ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa atin. At makikita natin na dito sa foundations of faith na ang pinakapundasyon natin, ang sabi niya dito, salvation only in Jesus emphasizes that no other name offers salvation beside Jesus. Hindi tayo kayang iligtas ng katabi mo, ng kung sino man tao, o ng kilalang artista o ng makapangyarihang politiko, kundi ang tanging tagapagligtas lang natin na pinakapundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, meron po akong ikwento sandali po, no? Noong 1830, merong isang lalaki na nagngangalang George Wilson. At siya po ay pumatay ng isang government employee dahil nahuli po siya sa aktong pagnanakaw. So, dahilan po diyan, siya po ay nag-undergo ng trial at siya po ay nasintensyahan na bitayin. Pero alam niyo po, may nangyari. Yung presidente po ng US that time, si Andrew Jackson, ay sumulat at gumawa ng pardon para sa kanya. Pero alam niyo po, usually kung ikaw yung isang tao na alam mong bibitayin ka na, yan, at nalaman mong mayroon kang pardon, yan na matatanggap, ano po kaya ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba ito? Magiging masaya ka ba? Dahil pwede ka nang ma-spare dun sa bitay o dun sa kamatayan. Siguro, karamihan sa atin o almost lahat tayo ay sasagot na magiging masaya kang tanggapin yung pardon na yun. Bakit? Kasi na-spare ka na, naligtas ka na sa kapahamakan. Pero alam niyo po, itong si George Wilson, tinanggihan niya itong pardon na 'to. At dahilan do'n sa pagtanggi niya po sa pardon na 'yon, yung kanyang case ay itinaas sa Supreme Court. At ayon nga po dito kay Justice Marshall, ang sabi niya, ang pardon na ito ay isang simpleng papel lang na puwede kang palayain. Pero do'n sa simpleng papel na 'yon, ang magde-determine kung ito ay magiging makapangyarihang papel ay nakadepende kung ito po ay tatanggapin ng taong nagkasala. At alam niyo po, dahilan dun sa case na yon na si George Wilson, tinanggihan niya po yung pardon na binigay sa kanya, alam niyo po, natuloy ang kanyang bitay. Kung minsan tayo po mga tao, ang Diyos may ginawa na siya para sa atin. Ginawa niya na yung pardon na tayo ma-spare sa kapahamakan. Siya ang naging savior natin. And yet, may mga tao pa rin na tatanggihan ang pardon na yun. Kaya nga po itong week na to, inaaral natin na sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kundi ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng yon, lahat ng bagay na meron tayo, na pagtagumpayan niya na, all because na-overcome niya ang cross. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko po at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hayaan mo, Lord, na sa pag-aaral namin ng mga foundation na ito, maging matibay ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na makita namin na kung ano yung halaga ng katagumpayan mo sa krus, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na itong regalong handog mo sa amin ay tanggapin hindi lamang namin, maging ng sino mang tao, dahil ikaw ay namatay sa krus para sa amin lahat. Kaya mo, Lord, ang mensaheng ito ay magpaalala sa aming mga puso. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Pinupuri ka namin tinadakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, patuloy po natin itong subaybayan ang everyday Facebook Live dito po sa Rema Philippines.
Ingat po tayo at God bless po sa bawat isa sa atin.